Alamin po naman natin ang sitwasyon sa bahagi po ng Kamanaba, dito yan sa Metro Manila. Naghahanda na po doon para doon sa sinabi ni Mang Tani kanina na posibleng maganap na storm surge o daluyong. Nasa lungsulong na bota sa mga sandaling ito, live si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Mike, itong storm surge o daluyong at pagbaha ang siyang pinapangambahan ng mga lokal na pamahalaan dito sa Malabon at Navotas. Kaya naman puspusan na rin ang kanilang paghahanda. Bukod kasi sa inaasahang pagdaan bukas ng bagyong Glenda dito sa Metro Manila, mapapasabay ito sa high tide sa dakong hapon o dakong tanghali at ito'y may taas na 2 metro. At kapag nagkasabay ang bagyong Glenda at itong high tide, posibleng ito ang magdulot ng storm surge. Kaya naman ngayon ay kinailangan ilikas na ang mga dapat ilikas, lalong-lalo na dito sa Navotas. Nakaharap sa Manila Bay ang Isla Pulo sa Barangay Tanza, Navotas. Noong bagyong Pedring, 3 taon na ang nakakalipas, nakaranas ng storm surge ang Isla Pulo. Walang nasawi pero maraming nawasak na bahay. Kaya kahit wala pang ulan, ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang paglilikas sa mga nakatira sa Isla Pulo. Medyo mahirap po yung transportation po doon. Kailangan nilang magbangka para pumunta doon sa mga evacuation centers. So kung bukas pa natin gawin yon, baka... Pero may mga ayaw umalis. Ayaw po ng iba. Bakit po? Sabi po, mayroon naman daw pong multipurpose eh. Baka mamaya kung kailan yung nandiyan yung bagyo, tsaka kayo tatawag sa barangay. Sabi ng kapitan ng barangay, mas mahirap ko abutin ng bagyo sa isla ang mga pamilya, lalo na kung gabi. Pag lumakaso yung dagat, maaaring matangay sila ng alon. O, tsaka yung maliliit yung bahay, talagang delikado po, light material, so maaaring tangay ng kanilang mga bahay. May ilang mga umalis yung mga inabot ng peligro nung panahon ng bagyong Pedring. Lumangoy nga po kami dito sa place daan nun eh. Oo, talaga. Ay, bastos po. Ayaw nyo na rin abutin uli ngayon. Ayoko na. Nadala na po talaga kami dahil po pinulikat nga po yung asawa ko. Sa paglangoy. Opo. Nakatabay rin ang 5 amphibian vehicle sakaling kailangang may ilikas sa Navotas. Dito sa Malabon, nakaantabay na rin ang rescue unit, maging ang mga rubber boat at multi-hazard truck. Ang inaalala nila, ang pagsabay ng high tide. Aabot daw sa halos 2 metro ang high tide bukas ng hapon. 20 barangay ng Malabon ang nasa high-risk area kapag may bagyo, lalo na kung sumabay sa high tide. Pagka po nagsabay yung high tide at saka po yung malakas na ulan, baka po meron po mga masirang river wall. So yun po yung mag-overtop ulit sa aming mga nasirang river wall dati. Alam mo, Mike, may mahigit 100 pamilya ang nandoon sa Isla Pulo. At kanina nung pumunta kami, medyo mas marami yung ayaw pang lumikas. Kaya naman minabuti ni Mayor Chanco na puntahan na rin niya siya mismo ang makiusap sa mga residente na umalis na lang muna. At nangako naman namang ito natatalima sila. So ang mangyayari, ang aalis lang muna yung mga babae at yung mga bata at maiiwan na lang muna yung mga kalalakihan para bantayan ang kanilang mga bahay dahil sa pangamba na baka naman mawala yung kanilang mga ari-arian. So nagpasya sila na pumunta na rin muna dito sa evacuation center sa bahagi ng Barangay Tanza dito sa Navotas. Bukas po ay walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man at pribado dito po sa siyudad ng Navotas at Malabon. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.